kami para magbigay sa inyo ng mga panibagong impormasyon at mga usaping napapanahon. At syempre, kasama pa rin namin kayo upang talakayin ang mga mahalagang diskusyong pangkabataan. Kaya halina at sabay-sabay na makialam dito lang sa Schoolmates! Isigaw ang tinig mo, ihayag sa buong mundo ang karapatan, kalayaan. Buksan ang isip mo, kaalaman ang yampo, sa karapatan, sa kalayaan. What's up, schoolmates? Ngayong araw ay ibibida namin ang isang kabataan na isang beatbox artist. At live nating maririnig ang kanyang kwento. Kaya naman, hindi ko na patatagalin pa. Let us all welcome our celebrity guest host for today, Yerwin Canzana! Remix, boo 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 dots. Baby shark. Yeah, thank you po. First of all, Yerwin, welcome and congratulations dahil naitawid niya talaga yung ganong entrance. Thank you po. Yes! So, Ang Yerwin, amazing, no? Oo. Nagulat kami ni Gina pagpasok namin. Ang expectations namin sa pagpasok mo, Yerwin, was like, hello, ganyan. Yung entrada mo talagang Power patagas agad eh. Power agad eh. Power So, agad. medyo nataob tayo doon, Gina. So, it's our time to shine. Joke lang. Ayun. So, first of all, Yerwin, we're so glad that we have you here. So, una naming tanong sa'yo ay, pakilala ka muna sa schoolmates. What do you do? Or currently, ang alam namin, you said that you're currently 19 years old, no? So, ano ka na sa college? And like, what's your course? What are you currently doing right now? Bukod sa ikaw ay isang beatbox artist. So, hello po mga schoolmates. Ako po si Yerwin Canzana. And siguro, I'm 19 years old. Sure naman na yun. Hindi pala siguro. I currently study sa FEU Manila po. I have studied in the course, well, still studying sa course po ng Digital Cinema Track. So, first year college po ako. And siguro, besides sa pagbe-beatbox artist, I'm an actor. So, I do acting. Nagko-commercial modeling po ako. Experiences ko so far sa showbiz is, well, quick life story lang. I was discovered as Mr. Mapua back in 2018. So, doon na nagsimula po yung career ko. Nag-Starstruck Season 7 po ako. Nag-Itbulaga Artistahin, and other GMA TV shows like Buba and Tekla. So, yun, nag-graduate din po ako sa theater. So, master's Wild. po. So, nag-tour kami around the Philippines with our theater stage play, Magulang-Magulang. And then, doon na nagsimula yung mga commercials, tapos yung mga series, Your Home the Series, Rainbow Prince, which is my upcoming big project din po. Ayun. Wow, gusto ko yung sinabi niyo na yung yung parang upcoming Upcoming project. project, Agad. yeah. Mamaya pa Yeah. namin yung itatanong Mamaya dapat pa ba? sa'yo, right? Pag mapaplug na, di ba? Totoo. At yung magandang part dito, isa na narinig ko, when you were from FEU, you're currently in FEU right now. So isa sa mga kasama namin host before, si Gabay was also from FEU, and si JV was also from theater. So nakikita natin may embodiment si Yerwin ng mga schoolmates host natin, no? Pero, Papalit. true. Combined na, no? Oo, All in totoo. one. Pero ang one question namin sa iyo right now is because you're a beatbox artist. Kailan at paano mo, kumbaga, nalaman yung hilig mo sa beatboxing and who influenced you about it? And right now, since you're also a schoolmates host, no? So how do you plan to like influence yung mga kabataan, especially sa beatbox artist or bilang isang beatbox artist? Well, apparently for me, I started beatboxing back when I was high school. High school. When I was still in Dubai, I used to study abroad po. And then I went here sa Philippines. But before I did, I discovered beatboxing sa isang YouTube video. May na-inspire ako na magaling niya mag-beatbox habang naglalaro siya ng online game.
na-inspire ako, ang galing niya mag-robot voice like, "Hello everybody!" Tapos ang ganun, ang galing. Na-amaze ako. I wanted to do the same. Kasi I have the instrument to do it. We all do. So I was inspired to do it kasi I came to understanding that beatboxing is a language. It can be used to influence people. So ever since that, I was like, okay, I kept doing it every day, kahit nagsha-shower, kahit saan ako pumunta, parang naririndi na yung pamilya ko sa akin kakaulit ng beatbox para lang ma-master kasi it takes practice talaga. And then after that, I started using my talent in competitions, in shows, and in a way, siguro naka-influence ako through my talent na it shows a message na parang anyone can do it. You can simply beatbox and you can already share the talent, your God-given talents to people. Kasi you already have the mouth eh. Sometimes in life, people are like, nandun na yung opportunity, but we don't grab it. So kung sa inyo, mag-beatbox na rin kayo. Sasabayan ka namin sa next episode. Tama yan. Sabi mo yan ah. Right. Ayun, so siguro in that way, sumali din ako, yun, nakwento ko kanina about theater. So nag-stage play kami about magulang-magulang. Ang role ko doon, isa ako sa mga parang bata, ang nanay ko parang communist siya, parang super perfectionist. It was a theater stage play called Magulang-Magulang about 5 different parents, yung mga common problems ng magulang. So ako doon, isa sa mga anak naman ng isang nanay ko na maka-Diyos, perfect, gusto lahat. Pero ako as an actor doon, I wanted to pursue kasi yung gusto ko. So kasi ang story kasi parang ang hirap i-pursue yung gusto ko. Parang gusto ng mami ko, maging doktor ka, maging ganito kahit yung expectations ko sa'yo. Pero yung role kasi na character ko doon, nakakulong siya and he wants to spread what he really does. And that was beatboxing. Right. So sa theaters play namin, nagbi-beatbox ako with a lot of audiences, punong-puno yung auditorium. And then, ayun, through that na-influence ko ang mga tao, through beatboxing na you can do what you want, you can pursue your passion, your craft, as long as wala kang ibang tinatapakan na tao and you know what you're doing. Right. Ayun. At a very young age, no, nakaka-amaze kasi talagang ang dami niya nang na-achieve in life. What more so in the future, di ba? So, and with that, i-share mo naman sa amin yung mga experiences mo, kung ano yung nakita mo sa beatboxing, tsaka paano mo to nakahiligan? Super ko siya nakahiligan kasi it's a easy thing to do. Sana all daw easy. Easy daw. Sa una, hindi siya easy. I mean, syempre ako naman kasi natuto lang din ako thanks Sa to online. panonood, yes. Panonood. So siguro, syempre, magmumukha kang minsan, let's say the word timang. Kasi, ano yung pinagagawa mo? Bakit ka nag-iingay? Puro ka ingay dyan. Noong una, parang hindi pa gano'n na-appreciate kasi parang gano'n lang yung mga alam kong sounds eh. Pero nung nakikita ko yung progression ko, yung, uy, nagagawa ko na yung ganito. Tapos ganito, ganyan. Tapos nag-evolve na ako, gumagaling na ako. I was like, ang satisfying sa sarili ko. And hindi ko naman din in-expect na isa to sa magiging talents ko, no? Or as a way na maka-influence din ng tao. So I want this talent to be able to help people. Lalo na, siguro yung message ko is being able to express what you do, what you want to do in your unique ways. Okay, yun. May pa-message na siya sa mga kabataan. So, tunay na na-empower niya na yung mga kabataan. Oo. Yes. So, aside from beatboxing, no, Yerwin, ano-ano pa yung mga pinagkakaabalahan mo aside from that? Aside from acting, aside from beatboxing and theater? Well, actually, I'm actually living alone na po ngayon. Ooh. Independent. Independent, Na po strong. ngayon. Siguro, in a way, I wanted to help my parents to lessen their expenses, finances. So since I was starting to earn a living naman kahit papana, I was like, I guess in a way na I wanted to help my parents being independent. And ever since naman din kasi po nung kindergarten ako or LM, parang home alone na rin ako kasi both of my parents were always working. So, lagi lang nakahanda yung pagkain pag uuwi na ako, nakatakip lang. Oo.
So, every- Kung pa-share siya ng life story niya, malalim yung naging tanong mo, Gina. So- Yun pala yung ano yun, no? Yung pinanghugutan niya sa beatboxing. pinanghugutan niya sa beatbox. Pero ayun, so ever since then, I was like, okay, kaya ko naman siguro magluto mag-isa. Ang dami namang YouTube information dyan paano magluto. So ever since then, I was like, okay, let's start independent living para makatulong na rin. So isa yun sa pinag-aabalaan ko at my age. Yan. So, he keeps on talking about parang helping people, empowering people, and you are such an independent person already, given at such a young age. Ako Yes. nga, hindi pa ako nag-live alone, no? So, it takes really a great skill para matutunan mo yun all on your own. Pero, speaking of that, since you wanted to empower people, may mga groups ba kayo na nagko-conduct ng activities sa youth, specifically since you said na you wanted to impart on your skills as a beatbox artist? Meron po, back when I was Mr. Mapua 2018, we used to do cleaning drives. Cleaning drives, oo. So we wanted to advocate din, kasi sumasali ako sa pageants noon, and we wanted to advocate to the audiences yung importance ng environment natin, and we wanted to influence people na simply cleaning and helping out our environment would also benefit us as well. Grabe yung nung kanyang advocacy, no? Yeah. From beatboxing to environment. Grabe. And So, yung po kasi naging theme ng namin parang contests or competition. I see. So in a way, ginamit ko din po yung talent. grabe yung pagiging multifaceted, multi-talented ng mga schoolmates Yeah. natin. So, marami pa tayong maririnig about kay Yerwin, no? And of course, your views on certain topics and issues together with Gina later. Kaya naman, tutok lang kayo guys dahil marami pa tayong tatalakayin at aalamin, of course, with our guest host today sa pagbabalik lamang yan ng Schoolmates! Welcome back to Schoolmates. Kamakailan lamang ay inulunsad ng DepEd ang Search for Heritage Trees in Public Schools. Isang programa na naglalayong na-revive ang accounting at inventory ng mga heritage trees sa mga pampublikong paaralan sa buong Pilipinas upang palawigin ang pagpepreserba at pagprotekta ng biodiversity ng bansa. Sa ilalim ng National Greening Program ng ahensya, nais nilang ibahagi ang importansya ng environmental education sa komunidad, lalong-lalo na sa bagong henerasyon ngayon. Ayon kay DepEd Secretary Leonor Briones, masasabing national treasures ang mga centennial trees that serves as landmarks sa schools. Dagdag ng mga guro na kabilang sa online discussion na Stories for a Better Normal Philippines Heritage Trees in Schools. Nais nilang ibahagi sa mga estudyante ang historical significance ng mga punong ito. Nais din nilang makita ng mga kabataan ang kagandahan at kabutihang naidudulot ng mga puno despite the development and economic improvements. Kayo ba, ano bang masasabi nyo sa na-insight ko or mga na-share kong topic about heritage trees, no, ng mga panahiwatig ng DepEd ngayon? Gusto ko yung grand gestures na pinahiwatig daw ng Yes. DepEd. At dahil dyan, dito muna tayo sa isang tourism, ang tourism graduate natin. Wow Ang naman. ating ang schoolmates tourista, Gina Donato. Let's go, Gina! Gusto ko yung mapa-intro ako, ganyan. Oo. Yes. For me kasi, Philippines, yung geographical location niya, hindi lang native trees very important sa atin na we are very much aware how important the trees are to our country. Kasi Philippines is prone to to floods, oo. earthquakes, tapos landslides. So it's very important for us to know the essence of planting a tree. So in relation with the Philippine native trees, sobrang fulfilling na project to for the public schools, ng ating government for the public schools. Kasi before, di ba, parang gulayan lang ang meron. Yung every time na kailangan mag-plant sila ng mga pepino, kalabasa, ganito, ganyan. Pero knowing na may ganito ng project, na gusto nating i-conserve yung importance of our heritage trees, it also reflects the way how we preserve our culture also. Tama. Culture and environment, lahat naman related Walang tao kung walang kultura. Totoo. Hindi mabubuhay ang kultura kung walang tao. And it's already part of our Filipino heritage. Right. At saka ang maganda lang dito, guys, dun sa online discussion nila, no, na parang Stories for a Better Normal, parang Philippine Heritage Trees in Schools. Parang
actually, this is quite of a unique project kasi hindi naman sa lahat ng mga public schools even or even private schools nagiging part to ng kumbaga curriculum or even parang ad hoc, di ba? Yeah, Parang yeah, mga ad hoc nila na mga topics. So, first of all, sa topic ng Philippine Heritage Trees, hindi kasi kumbaga na-introduce kumbaga sa curriculum natin yung importance ng pagpreserba ng mga heritage trees. Yeah. Kasi even in kumbaga sa mga curriculum natin in home economics, more of urban farming, parang community farming, yun yung mga normal na tinuturo. Pero hindi na itatawid, kumbaga, yung bigger role ng mga lumang mga puno natin sa ecosystem natin, sa kumbaga sa kasi yung mga heritage trees din natin, it tells more about, bukod dun sa culture, may mga pinagdaanan na yan na panahon. So yung mga lumang puno natin na usually ginagamit yan to export kasi, di ba, for hard tablewares, sa mga pang-export products natin, hindi na kumbaga napepreserba itong mga heritage trees natin. Hindi nga natin alam kung ano nga ba yung mga storya sa likod ng mga bawat puno na pinuputol natin. So it's nice to know that DepEd is already putting this into the curriculum at sana mas ma-appreciate siya ng mga kabataan kasi the trees are even much older than we are. So parang it tells more of a story of the culture of the years that have passed. Ano nga ba yung mga eras na napagdaanan ng mga exactly. punong ito. So kumbaga, dapat mas maging active yung role ng mga kabataan na if you are an environmentalist, you fight not only for parang urban farming or kumbaga in the more convenient sense of the environment. You also take charge dun sa culture or dun sa older generations sa mga puno na ito na yes, you are right, no, Gina, na parang it could help us in the times of disasters, in times of typhoons, in times of floods, kasi that's more of the mangrove system, Yeah. diba, no? So, pero although the mangrove system is also part, pero yung mga heritage trees kasi natin is already part of the housing zones at saka yung mga urban and public areas na hindi na rin masyadong nabibigyan ng priority kapag nagtatayo tayong establishments and tatayo tayo ng mga schools. So, yung mga ganitong topics, these are, ako mismo hindi ko siya na-encounter in any of the curriculums that I've had in school. So, this is quite new. So, sana matutunan natin at makasama din tayo Yeah. sa kanilang online discussion. So, Yerwin, actually, I've heard na, di ba, you were an environmentalist as well kasi that was one of the topics as your parang beatbox competition, no? Ano masasabi mo na part na to ng curriculum, hindi naman part ng curriculum more so, no? Pero pinag-uusapan na siya ngayon or nagiging part siya ng mga DepEd ad hoc activities? Ako, for me personally, I completely agree na isama to sa curriculum. Kasi besides na we're preserving, may Filipino subject tayo, besides na we're preserving our culture, the importance of heritage trees is that it gives permanence. Lahat, yung mga nasabi niya, history, lahat ng pinagdaanan niya, stability, in short. And not only that, it gives an identity sa place that we live in. O kaya sa paaralan natin. So, it really gives, alam mo, ang hirap ngayon, lalo na sa generation ngayon, kasi ang dami ng mga nangyayari, ang dami ng mga tao, and having an identity as simple as a tree that could represent your school or our country is a big impact, lalo na ang laki ng naitulong ng mga puno sa buhay natin. Sa buong history, it's so simple yet it's being taken advantage of. Hindi natin, parang nababaliwala lang siya, parang hindi siya nabibigyan ng importance. So, I'm glad na ilalagay siya sa curriculum para mas aware ang mga estudyante about education sa environment. Yeah. Kasi you never know when bibigay itong mundo na ito, diba? So, prevention is always better than cure. Totoo. And siguro, schoolmates, para lang bigyan linaw, no? So we keep saying na it's part of the curriculum, but it's more of an ad hoc program, no? The goal of the program is to revive yung accounting and preservation, no? So if we know na there is a heritage tree in our school, we can properly identify it and we can take precautionary measures, kumbaga, para hindi nga naman siya masira, maputol, at kumbaga, ma-preserve yung kanyang original and pristine structure. Ayan. Tsaka diba, Tresha, sabi nga nila, one way of leaving a legacy in this world is yung mag-plant ka ng puno. Or preserve a tree, rather. Totoo. Kaya naman, schoolmates, abangan ang susunod naming diskusyon sa pagbabalik ng Schoolmates!
Nagbabalik ang Schoolmates! Kasabay ng paggunita ng National Children's Month ngayong Nobyembre ay ang pag-observe sa National Values Month. Ayon sa Proclamation No. 479 Series 1994, ang paggunita sa kaugaliang Pilipino ay isang epektibong pamamaraan to create moral awakening and national consciousness of human values that are unique and genuinely Filipino. Ilan nga sa mga Filipino core values ay ang pagbabayanihan, matibay na pananampalataya, paggalang sa nakakatanda, ito ay ang pagmamano natin, strong family ties, hospitality at pagka-makabayan. Ngunit kung titingnan natin sa kasalukuyan kung saan ang kabataan ay nakababad online at sa social media, na isasagawa pa rin ba ang mga ganitong kaugalian? Ano-anong values ba ang dapat ipaalam at tutukan ng mga magulang sa kanilang mga anak? Let's open this topic with your question. You said kanina na parang given na it's already an era of social media. Siguro tanongin mo na si Yerwin. Ayan, bilang Yerwin, As a ikaw ang 19-year-old, pinakabata sa yes. amin. ikaw, Sensya na ha. ikaw ang tunay na schoolmate dito. Tingin mo ba, in the era of social media, is Filipino value still present? Do you think it's still existent even given the era of social media? As a Filipino myself and a young citizen, feeling ko naman, andun pa rin naman yung pagpreserba ng values. Siyempre, yung pagre-respeto mo sa mga tao. Oo. Pero dahil kasi sa social media, naabuso yung values din na yun at the same time. What I mean is, minsan dahil sa Twitter, sometimes people go out of the line, alam mo yun, or out of their way to say things, to hurt other people, to bash other people. And at the same time, yung nga, mga misinformation and everything. So, lalo na, yung sikat na app ngayon is TikTok, Oo, right? You guys, oo. of course, have heard of it. I myself is a TikTok, TikTokerist. Sabi ko sana TikTok user, pero TikTokerist. So, kasi, lalo na, information is so easy to grasp Oo. in this day or sa panahon ngayon. And I believe since this month is about children, right? National Children's Month, feeling ko sa mga magulang, even though di ako magulang personally, I feel like, Clarify. just to clarify Oo. feeling ko kasi lalo na yung nga, sabi ko, it's so easy to take information everywhere. Lalo na kahit mga 2 years old, nakakapag-gadget na and ang dami lang na akong impormasyon na minsan hindi nakokontrol, nalilimit. So, maaari itong maka-epekto sa pag-iisip ng bata, sa mga ginagawa niya sa buhay. Though I'm not saying everything is bad sa mga nangyayari lalo na sa TikTok. It's a fair balance. Pero majority din kasi sa FYP ko kung ano-ano nakikita ko. And I believe dapat nakokontrol ito ng mga magulang. Sa mga nakikita ng mga bata, mga dapat pa hindi nila malaman, yung mga do's and don'ts. Kasi minsan, may mga videos na wala man lang warning or disclaimer na as a joke pero ginagawa nila. So it gives a misinterpretation sa mga bata, lalo na sa mga young ages na, oh, ganun pala yun. So gagawin na nila. Oo, totoo. Ang maganda dito sa sinabi ni Yerwin is talagang na-connect niya or parang relatable talaga given that the entire, hindi na nga siya parang Twitter or Instagram era, it's a TikTok era, di ba? So parang Parang lahat ganun ng nga. tao nasa TikTok. Pero let's focus on the values itself. Nabanggit ni Gina kanina was pagkakamakabayan, bayanihan, hospitality, and strong family ties. Makabayan, easy na makikita natin yan sa social media. Like talagang ang generation natin ngayon, talagang maingay ang social media, specifically lalo na. on elections, Elections, oo, yeah. sa Election. social Tama. issues, talagang involved tayo. At here, even on Schoolmates, we talk about it all the time. Pero yung part na yung bayanihan is still existent even in the era of social media. Nakikita pa ba natin yun ngayon? Bukod dun sa, of course, I think one good example of this one, Schoolmates, is yung kapag nakikita natin yung mga feel-good sharing ng mga tao on Facebook, yeah. Twitter, sa mga nakikita nila sa daan. But what I'd like to see here is that on values that are much more related to children, kailangan dinadala natin yun beyond social media. Kailangan nakikita siya in real life. Hindi siya Tama. scripted at dapat nare-regulate ng mga magulang at nakikita nila at nasasabi nila kung ano pa rin yung tama sa mali, right? Pero Gina, ikaw, you were sharing something kanina na parang on values. Like, what do you think is currently the most prevalent problem ngayon ng mga kabataan given the rise of social media? And do you think there is a fading
ng Filipino values ngayon? When it comes to our children ngayon, feeling ko talaga tama si Yerwin na yung social media highly influenced the attitude and behavior of our children nowadays. Kasi yeah, TikTok is a very good platform for voicing out your opinions and all that, and for entertainment purposes also. Pero yun nga, nagugulat na lang ako yung mga kabataan minsan, yung ang hindi akma sa age niya yung sinasayaw niya. Mga ganong mga ganong Totoo. issues, Agree diba? naman. Diba? Plus, meron dyan yung mga kabataan na though sinasabi nila for content lang, pero yung mga pabalang sumagot sa magulang, ganto ganyan, di ba? Though sana maging platform din na at least kapag magkikreate sila ng content ng ganun, may disclaimer na hindi tama yung ginagawa or at least meron silang moral lesson at the end of the story. Kaya very good din na may mga projects yung government natin na nilulunsad. Katulad nga sabi ni Secretary Briones, 'di ba? Na parang ang new normal new normal walang iwanan, 'di ba? Ang karapatan ng bawat kabataan ngayon. Tapos parang sinabi niya doon na they will continue to champion for the rights and welfare of our children by having projects kasi National Values Month ang November, National Children's Month. So for the 4 weeks meron silang sa first week and second week meron silang survival and development rights. Yun yung mga topics na i-discuss nila. And for the third and fourth week meron silang participation and protection rights. So it's a very good project and I hope mas spread siya since very viable and very open naman yung information na binibigay through social media. Sana ma-utilize nila lahat ng platform para ma-broadcast na may mga gantong projects. Hindi yung para puro TikTok na lang or whatsoever. Kasi TikTok era nga, di ba? Yung pinapanood ng mga children natin. Sana makita din nila kasi parang yung mga parents din they have to be socially aware too. Regarding their children. At saka yung maganda dito dapat guys, para rin sa kaalaman ng mga schoolmates natin, no? These projects are trying to be apt and updated with the times, di ba? So parang given that the focus of the project was more on moral awakening, tsaka parang consciousness that is genuinely and uniquely Filipino nga daw. Parang sana magamit to as a platform na mas dumami yung mag-share ng feel-good stories, di ba? Ng kwento tungkol sa bayanihan, sa hospitality, di ba? Kasi hospitality is, kumbaga kilala tayo Yes, sa very. buong mundo. Na Totoo very naman. welcoming, very open sa mga natin, no, sa mga bumibisita sa atin, mga palokal man. Feeling nga natin, turista tayo sa sarili nating bayan, di ba? So parang sana maging platform yung mga ganitong programa na makita ng mga kabataan na ang social media, hindi siya weapon to misinform or weapon to teach you bad values at hindi siya dapat maging avenue para makapag-influence tayo ng masama sa mga hinuhubog pa lamang natin yung utak ng mga kabataan na to, di ba? So dapat mas makita natin yung importansya na kahit sinasabi natin parang old values na siya, dapat nakikita pa rin siya consistently on social media. So dapat sa mga influencers dyan, kagaya mo, Yerwin, di ba? Sa mga influencer natin na mga schoolmates, gamitin natin yung month na to. Hindi lang dapat month na to, continuous dapat. The whole year, every Totoo, year. every year is a Children's Month, a Moral Values Month. Ayan, para dapat makita nila na ang social media ay weapon natin para makapagbigay ng tamang pagdidesisyon, tamang way of influencing people. Hindi lamang sa kung ano yung what's in and what's not, but also what's good and what's bad. Ayan. Especially the youth. Kaya naman, ang panawagan namin sa aming mga kapwa kabataan, lagi tayong maging mindful sa mga actions natin, sa mga gagawin natin at sa mga patuloy na gugustuhin natin gawin. And with that, sa bawat usapin, sa bawat issue, may boses ang kabataan. Sumali, makinig at makiisa dahil opinion nyo'y mahalaga. Kaya naman, sabay-sabay nating isigaw sa buong mundo, Schoolmates! May pakialam ka! Isigaw ang